kapayapaan. Magandang araw po sa inyo lahat mga kapatid sa pananampalataya sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Naririto na naman po kami, ang Kingdom of Heaven in the Holy Nations of God para sa isa namang paghahayag na aming pong pastor. Ang tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon na pinagkaloob ng ating Panginoong Diyos ng ayon sa kanyang kalooban, nakakandili sa atin ang ating mga kaalaman at unawa tungkol sa mga bagay-bagay at nangyayari sa ating kapanahunan ngayon. Mga hiwaga, talinghaga at misteryo ng ating banal na kasulatan, lahat po yan isasaysay ng ating pong pastor. Ang may pakinig ay makinig sa sinasabi ng tunay na sugo ng Diyos sa ating kapanahunan ngayon. Narito po si Pastor Leonides. Sa lahat po ng patuloy na nakikinig ng mga tunay na aral ng katotohanan ng ating pong pastor, maraming salamat po sa inyong lahat. Dahil ang ating pong katagumpayan ay nasa inyo pong lahat. Yung katagumpayan ng paghahari ng ating Panginoong Hesukristo. Ito na pong muli ang ating pong pastor. Alright. Hindi ko yung babatiin ng magandang umaga dahil wala pa akong nasilayan na magandang umaga. Puro kadiliman, puro kaguluhan, puro katha na walang kabuluhan. Yan ang tinutukoy ni Haring Solomon doon sa Ecclesiastes. Hanggang kailan kayong mga mangmang umusmus, magsisibig sa inyong kamusmusan? Ang ibig sabihin, bobo. Lahat ng tao ay bobo hanggang ngayon. Basahin na po natin. Kawikaan, Kapitulo 1, talatang 22. Hanggang kailan kayong mga musmos, magsisiibig sa inyong kamusmusan? Ano po ba ibig sabihin yan? Musmos, walang kamalayan. Musmus kayo para kayong sanggol na bagong panganak. Musmus. Wala kayong kamalayan sa mga nangyayari sa mundong ibabaw. Walang alam, walang pakialam. Wala kayong pakialam. Hindi kayo aware na sinasabi. Hindi kayo gising. Wala kayong kamalayan sa mga nangyayari. Magaganap na yung hula ni Propeta Daniel, ang panaginip ni Nabucodonosor. Si Nabucodonosor ay hari. Siya ay mayaman. Alright. Ang kanyang dibdib ay panso. Ang uloy ginto. Ang ulo ay ginto. Mayaman. Pinakamayaman na hari ni si Nabucodonosor. Basahin na po ba natin? Sige. Daniel Kapitulo 2, talatang 32 hanggang 35. Tungkol sa larawang ito, ang kanyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paa ay isang bahagi ay bakal at isang bahagi ay putik na luto. Alright. Anong ibig nyo sabihin? Hindi nyo maintindihan yan? Yan ang gobyerno sa kasalukuyan. Mula noon hanggang ngayon. Yan ang naglarawan sa inyo. Ang pamumuno ng mga pinuno at ang kanyang batas ay mga putik. Alam niyo ibig sabihin ng putik? Niluto nila yon. Lahat ng batas nila ngayon ay niluluto nila para sa kabutihan nila, sa akala nila. Pero yun ay naglarawan sa panaginip na putik. Ano ibig sabihin? Walang kabuluhan. Dahil yan ang sinabi ng mga propeta na walang kabuluhan. Walang kabuluhan. Lahat ng bagay ay walang kabuluhan. Lahat ng gagawin ng tao sa ibabang lupa ay walang kabuluhan. Kaya yung pagbabalangkas nyo ng batas na yan, may mimitin-mitin na, walang kabuluhan yan. Tandaan niyo ha. Putik lahat yan. Niluto ninyo ang mga batas ninyo.
para makamtan ninyo ang tagumpay. Pero hindi kayo magtatagumpay. At tandaan nyo yan walang magtatagumpay sa inyo. Dahil kahit na sino man na gusto maghari, tandaan nyo, hindi siya nakalaan na maghari. Niluluto lang ninyo yan. Alam niyo, niluluto. Kaya plano lang ninyo na kayo ang maghari. Ang tanong, makapagbigay ba kayo ng kapayapaan sa lupain? Yan bang ugali nyo yan, makapagbibigay ng kapayapaan sa lupain? Kapayapaan o kaguluhan? Maglikha lang kayo ng kaguluhan. Dahil yan ang kalaban ng mga alagad ng Diyos. Tandaan nyo. Ayan, nakatala na yan. Sa banal na kasulatan. Scripted na ito. Nakahula na mangyayari lahat mga ito. Kaya nga sinasabi niya sa kanyang mga alagad na magpakalakas sila. At tularan nila ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang kalaban ng Diyos ay ang mga masamang tao na nagpaplano ng bagay na masama, na yan ay walang kabuluhan. Na akala nila kung sila ay maghari, magkaroon ng kapayapaan sa lupain. Alright, alalahan ninyo na sinabi ni Duterte, ayaw na niya sa langit. Gusto niya sa impyerno. Dahil walang pakinabang. Ano ibig sabihin? Naintindihan nyo? Ayaw na sa langit dahil walang pakinabang. Yung ginto na hinahangad ng gobyerno na pakinabang, yan lang ang gusto nila. Para mapunta lahat sa ulo. Yung manamumuno, ang ginto. Ayun, kaya pala gusto mapwesto. Kaya ang dibdib niya ay tanso. Ano ibig sabihin? Peking ginto. Sana, gayahin nila ang Diyos. Ang Diyos, ang katawan niya ay puro ginto. Tandaan niyo Ang puro ginto na yan, magmula sa pinulo hanggang sa paa. Ginto lahat. Bakit itong larawan na ito na nakita ni Daniel o ni Nabucodonosor na inilarawan ni Daniel, ang paa ay putik. Iba-iba. Bagets nyo na. Yan ang larawan ng gobyerno. Yan na panaginipan ni Haring Nabucodonosor. Siya ay gobyerno ng panahon niya. Pinasasamba niya mga tao sa peking Diyos-Diyosan. Yung ginawa niyang ginto. Ano yung ginto na yon? Gawa niya yun. Ang ibig sabihin, siya ang may gawa ng gobyerno na walang katuturan, walang kabuluhan. Dahil ang Diyos niya ay pilak at ginto. Walang kabuluhan yan. Tandaan nyo, dahil lahat yan ay susunugin sa mamagitan ni Moises. 10 utos lang ang sumunog sa ginto na yan. Tandaan nyo. Dahil ang 10 utos, yan ang world order. At yung new order na yan na babalangkisin nyo, susunugin lang yan ng batas ni Moises. At anong batas ni Moises? Galing sa Diyos, di ba? 10 utos. Ngayon, kung galing sa Diyos ang batas na yan, saan manggagaling ang world order ngayon? Sa inyo. Alright. Hindi, kinakalaban nyo ang Diyos. Ang tanong, lalabanin ba talaga ninyo ang Diyos? May kaya ba kayo sa Diyos? Mayroon ba kayong kakayahan na lumaban sa Diyos? Mga engot kayo ng hotel talaga. Nilalaglag kayo ng Diyos. Tado kayo talaga. Huwag niyong pagmataasan ng Diyos. Huwag niyong pagmalakihan ng Diyos. At huwag niyong pagimbabawa ng Diyos. Dahil walang Diyos nakikilala din niya. Siya lang ang Diyos. Tandaan niyo Sila daw po kasi yung Diyos sa lupa. Diyos ay pumapatay. At Diyos ay bumubuhay. Ang tanong, kayo'y nakabubuhay ba ng tao? Kung hindi pantulot ng Diyos? Sige. Kung kaya yung gayahin ng Diyos,
Gayahin ninyo ngayon. Ay, kundi magaya. Sabi ko sa inyo, gumawa kayo ng paraan para tularan nyo ang Diyos. Ang tinutularan nyo ay demonyo eh. Ito po. Bakit? Ang demonyo ang nagbibigay ng kayamanan na literal kung pasakop ka sa demonyo. Ang demonyo ay nagbibigay din ng kasaganaan kung pasakop ka sa Diyos. Kung Kaya sa demon. iba ang kaloob ng demonyo, iba ang kaloob ng Diyos. Ang kaloob ng demonyo ay mga tinatawag na sindikato, racket. Mangungurakot. Yan ang kapangyarihan ng demonyo. Pero ang Diyos, hindi. Dahil sa Kanya lahat yan, kayamanan na yan. At kaya niyang ibigay sa tao. Kung gusto niyang ibigay na. Ano yun? So, dalawang pamamaraan ng pagyaman. Ang offer ni Satanas at ang offer ng Diyos. Pag-aralan niyo mabuti. Ito po yung offer ng demonyo sa Panginoon Jesucristo. Mateo 4:8. Sige, basahin. Muling dinala siya ng diablo sa isang bundok na lubang mataas at ipinamana sa kanya ang lahat na mga kaharian sa sanlibutan. See? Ano ibig sabihin yan? Lahat ng kayamanan sa mundo na taglayin ng mga kaharian, mapapasa kanya kay Jesus kung sasamba siya kay Jesus. Ito po. O ano sabi ni Jesus? At sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. O see? Ibang paraan ng pagyaman ng offer ng demonyo kung pasako ka sa demonyo. Ano pamamaraan ng pagyaman? Sa kabanalan o sa kagaguhan? Sa kawalang hiyaan. Pagaguhan na Kasamaan. pamamaraan. Hindi ang pamamaraan ng Diyos na pinangako niya sa Levitico na pasasaganahin ko kayo. Kakainin niyo yung pagkain na sagana at magbibigay ko ng kapayapaan sa lumain. Alright. Ang demonyo ba ay nakapagbibigay ng kapayapaan o kaguluhan? Kaguluhan. Alright. Kapahamakan. Mabuti nyo, makinig ha. Mag-isip kayo mabuti. Dalawang klaseng pagyaman ang tinutukoy dito. Offer ni Satanas at offer ng Diyos. Ang offer ng Diyos, nandun sa pamagate, pagpapala sa pagsunod sa Diyos, ha? Ay kung sumunod ka kay Satanas, meron ka rin pagpapala. Natataboy, kaya lang, sa marahas na pamaran, yung tinatawag na putik, na batas, na hindi bakal. Tanda nyo ha. Ano may sabihin yun? Yung batas na may ipin. Dahil ang batas ninyo ngayon ay walang ipin. Pwede bang maghari ang tao makasalanan? Ano gusto nyo maghari? Ang tao makasalanan o ang espiritu na walang kasalanan? Yung tinatawag na espiritu na katotohanan na nanggaling sa Diyos ang gusto nyo maghari o ang demonyo na nanggaling sa impyerno ang gusto nyo maghari. Ngayon, napansin ko na nagmimiting na kayo at umaayon na kayo dyan sa batas. Nabinalang ka sila. O, sino kayo na tanga? Kayong mga mamamayan, tanga. Hindi kayo nag-iisip na walang kabuluhan. Kaya sabi ni Hari Solomon, hanggang kailan kayong mga tanga, mag-ibig sa inyong katangahan. Ibubulin na kayo sa impyerno. Papayag pa kayo. Umaayon kayo sa kathaan ng demonyo. O, sila. Sa aral ng demonyo, umaayon kayo na ang gobyerno ay dayaan. Ang pag-aalal ng Pangulo ay dayaan. Hindi kagaya ni Moises. Mamili kayo kung sino ang taong tapat at matalino na ilalagay sa tungkulin yan. Bakit ilalagay niyo mga taong walang talino? Mga lobo pa. Mga lobong ganid.
Yan ang gusto niyo maghari, mga lubong ganin. Alright, nagplano na eh. Niloto nila ang batas. Kunyari, si Bongbong ang pinaupo. Yung pala, papalitan si Bongbong at sila ang papalit mismo. Alright, maganda yung plano nila eh. Sana balikan nila yung una. Natapat sila sa kanilang jurisdiction, sa kanyang teritorya. Tapat sila sa kanilang ginagawa noong sila ay nasa Davao. Sana sa buong Pilipinas ay magawa nila yon, na masugpo nila lahat ang krimen. Unang-una ang droga. Kaya pumapatay si Duterte noon dahil sa droga. Ayaw niya may involved sa droga. Bakit ngayon nakapasok na ang droga sa Pilipinas? Ay sila na namumuno. Baka diyan na yung upo ni Satanas. Tandaan nyo mga sindikato. Napasukan ng Pilipinas. Meron na mga gwardiya. Maraming pulis, maraming sundalo. O bakit nakapasok ang sindikato sa Pilipinas? Buong Pilipinas. Napasukan ng sindikato. Maging mga truck, kotse, tricycle, pumasok na sindikato. May padulas po, malakihan. Nabawalan ba ninyo yan? May padulas nga. Dahil akala nyo, pakinabang ninyo. Pakinabangan ninyo. Dahil mura lang. Pero yan ay pakulo na mga nanunukulan para magkapera din naman. Ano nyo So, sindikato, gobyerno, tama yung sinabi ng Diyos. Ang Malacanang ay pugad ng tulisan at magnanakaw. At pinatotohan na po yan ng ating pong kapatid na Eduardo Miranda. Alright. Ngayon, maniwala kayo na ang Malacanang ay pugad ng mga tulisan at magnanakaw, scammer, sindikato, na pinapasok niya ang mga tulisan at magnanakaw, mga negosyante, para makabiyag sila ng maraming pera. Alright. Yan ang upo ni Satanas kay Jesucristo. Pero hindi pumayag si Jesucristo. Hindi ba manilaw na hindi pumayag si Kristo na pamahalaan pamahalaan siya ni Satanas. So, ngayon, kung si Satanas ay pinahayagan nyo na kayo na ang mamahala, sino kalaban nyo? Maliwanag na si Jesucristo ang kalaban nyo. Dahil panagpasako kayo kay Satanas, di ba? Dahil pinasukan kayo na lahat ng uri ng mga sindikato para yumaman kayo. Pinayagan nyo yan? Dahil yan ang upo ni Satanas. Si Jesus ay di pumayag yan. Ngayon, kung pumayag kayo sa upo ni Satanas, si Jesus ngayon ang kalaban nyo. Tandaan nyo kaya ba ninyo si Jesucristo? Kung kaya nyo si Kristo, labanan nyo. Dahil maliwanag yung sinabi ni Pablo na alagad ni Jesucristo na nagbigay ng kaalaman sa mga hintil. Kaya mga aral ni Pablo, isang karunungan para sa mga hintil. Alam mo yung mga hintil, walang Diyos, para mamulat sila sa pagka-Diyos at magising sila sa pagka-Diyos na pag-ugali. Ngayon, ano sabi ni Pablo? Basahin mo. Unang Timoteo Hindi. kapitulo. Efeso 6:12. Kala ko sa pagyaman. Efeso kapitulo 6, talatang 12. Sapagkat ang ating pakikibaka ay hindi laban sa laman at dugo, kundi laban sa mga pamunuan, laban sa mga kapangyarihan, laban sa mga namamahala ng kadilimang ito sa sanlibutan, laban sa mga ukol sa espiritu ng kasamaan, sa mga dakong kaitaasan. Alright. Nakita niyo na, malinaw na ang kalaban ni Jesucristo ay ang mga pamunuan.
Pamunuan po ito ng gobyerno at ng mga pamunuan mga relihiyon. Yan ang hula at panaginip ni Nabucodonosor dahil siya ang ulo noong panahon yon. Anong nangyari sa larawan na yon? Ano yung larawan na yon? Ang forma ng gobyerno. Yan ang larawan na kanyang napanaginipan. At sino ang gumiba sa larawan yan? Hindi ba yung bato na tibag sa malaking bundok? At pinukol yung paan ng rebulto o larawan? At naglaho ang larawan? O guess nyo, mangyayari yan. Maglalaho kayo lahat. Tandaan nyo, kung kalabanin nyo si Jesucristo, dahil siya yung tibak na bato na pumukol sa larawan. At yung tibak na bato ay lumaki at lumaki at sinakop niya ang buong mundo. Ngayon, sino ngayon ang makalaban ninyo? Yung mga membro ng bato sa buong mundo. Yan na makalaban ninyo. Tandaan nyo ha. Mag-guess nyo na. Upang maglaho na kayo. Dahil ang pamamarahan ng iyong paggobyerno ay gawa ng demonyo. Panunulisan, pagnanakaw, scam, pagsisindikato, at ibang paraan ng pagpapayaman na yan ay ayaw ng Diyos. Inayawan ni Jesucristo, ayaw din ang Diyos. Tanda nyo ha? So ngayon, alin sa susundin nyo? Yung paksa ng larawan o yung paksa ng bato na timbagin ang larawan? Saan kayo papanig sa dalawa? Yung bato na yun, sinasabi ko sa inyo, siya si Jesucristo na siyang titibag sa bato. Yung larawan. Alright. At yung bato na yun naglaganap sa buong mundo. Ngayon, ano ibig sabihin nito? Buong mundo na ang kaaway ninyo. Nagsama-sama po kasi lahat ng mga pinuno ng iba't ibang mundo. Kasama na si Bongbong tsaka si Duterte doon. Alright. Sila yung bumubuo ng New World Order. One World Government. Hindi yun ang tinutukoy na bato. Ang batas ni Jesucristo ang lalabanan ninyo. Na siya yung bato na lumaki. At ang mga tinatawag ninyong follower ni Kristo ay Kristiyano. So, ang mga Kristiyano ang tinatawag na Kristyanismo. Marami na ba ang Kristiyano sa mundo? Opo. Alright, yan na makalaban ninyo. Tandaan nyo, mga Kristiyano na grupo ni Jesucristo na siyang bato nagigiba sa larawan. Nagets nyo? Hintayin nyo mangyari? Alright, hintayin nyo mangyari. Dahil yan ay prophecy. Wala na mangyayari. Panaginip ni Nabucodonosor o yung panaginip naman ni Paraon. Magkaiba panaginip yan, ha? 7 bakang payat at 7 bakang mataba. O sino naghari sa bandang huli? Yung bakang payat o yung mataba? Yung bakang mataba. Siya ang naghari. Dahil natupad doon sa Ehipto. Ngayon, itong hula ni Nabucodonosor, mangyayari ulit at matutupad yan. Tandaan nyo ha. Dahil ang pagbabago ng panahon, Diyos ang magpapabago. Yung tinatawag niyong climate change. At yung tinatawag niyong Global warming. okay, Diyos ang magpapabago na dyan. Kahit na anong gawin nyo, mga scientist kayo.
Bobo kayo. Kay Kristo, tandaan nyo ha. Dahil ang karunungan nyo, kamang-magad lang sa Diyos yan. Dahil marami kayong formula na ginagamit. Yan bang formula na ginagamit nyo, tatalaba? Formula ng pampatay sa tao. Yung vaccine na pinormala nyo, tumalaba. May nagawa ba kayo sa COVID? Maraming tao namatay, tumalab. Oh, may nagawa ba yung vaccine ninyo? Kaya lahat ng plano nyo, walang kwenta. Sinabi Walang ko. kabuluhan. Walang kabuluhan na sinasabi ni Hari Solomon. At walang kabuluhan. Lahat ng gagawin ng tao sa ilalim ng araw, walang kabuluhan. Kaya kayo mga santis, magtigil-tigil na kayo. Walang kabuluhan ang mga ginawa nyo. Okay? So, kung walang kabuluhan yung ginagawa nyo, tuldukan nyo na yan ang pambubula sa mga tao. Dahil yan ang pamamaraan ng sindikato ng gobyerno. Yung sinasabi ng Biblia, na putik, na kumapit sa bakal. Dahil yung putik na yan, niluto lang ninyo. Ano yung putik? Batas ninyo. Niluto lang ninyo. Niloko ninyo ang tao. Nilalang ninyo buong sangkatawan dahil sa mga batas ninyo. Gets ninyo? Hula yan. At nagaganap na. Okay? Kaya ang mga batas ninyo na niluluto nyo na siya ang sisira sa matuwid na batas na bilangkas ninyo dahil ang batas ninyo mauwi sa walang kabuluhan dahil sa niluto yung putik mga batas-batas na ikinasira ng tinatawag na justisya, katarungan. So, makatarungan ba ngayon yan ginagawa ninyo? Kayo ang gumagawa ng paraan para maggobyerno kayo. Papatayin nyo, dapat patayin. Para sumikat, dapat yung pasikatin. Yan ba ay kalugod-lugod sa Panginoon Diyos? Ito po yung sinabi ng Panginoon sa kanilang lahat. Levitico Kapitulo 26, talatang 23. Sige, basahin. At kung sa mga bagay mang ito ay hindi pa kayo magbago sa akin, kundi sasalangsang kayo sa akin, at lalakad din naman ako ng laban sa inyo, See? Maliwanag yun ha. Ito mo. at sasaktan ko kayo ng makapito pa dahil sa inyong mga kasalanan. Sino kalaban nyo? Ang Diyos. Sige, lumakad kayo sa gusto nyo. Dahil ang lakad ng tao, walang kabuluhan. Ito pa po. Kaya sabi ng Biblia, lumakad kayo ayon sa pamamaraan ng Diyos. Dahil, sige. At pararatingin ko sa inyo ang tabak na gaganap ng higanti ng tipan at kayo'y matitipon sa loob ng inyong mga bayan. At pararatingin ko ang salot sa gitna ninyo at kayo'y mabibigay sa kamay ng kaaway. See? Patay kayo lahat. Bibihagin kayo ngayon ng mga inkanto. Bibihagin kayo ngayon ng mga elemento. Kaya ba ninyo mga elemento? Baka kayo lasuhulan. Masulan ba ninyo elemento? Suhulan nila yung mga kapredwend. Alright, kung kayo nyo sulan, gawin ninyo. Yung mga kanto. Kung sino papanigan ng engkanto o demonyo sa inyo. Alright. Hindi nyo alam na ang mga engkanto ay gumagalang na kay Kristo. Dahil si Kristo hari na mahari. Panginoon, lahat ng Panginoon. Kung may Panginoon ng mga engkanto, may hari ng mga engkanto, napasakop na kay Kristo. Noon pa. Tandaan nyo. O ngayon, kung ibibigay kayo sa kamay ng mga engkanto, kaya ba ninyo, kayo mga doktor, nagamutin ang mga engkanto? Kaya bobo kayo talaga, wala kayong utak. Gamitin naman niyo yung utak ninyo. Para hindi kayo malagay sa alanganin. Inalalagay nyo sa alanganin ang mga tao. Inaakay nyo sila sa impyerno. Alright, ngayon, alin ang pipiliin nyo? Yung batas ni Jesucristo o
o batas ng demonyo? Mag-isip-isip kayo. O yan ang tanong ko ha. At ako'y babalik muli. Kung mayroong magkukomento, tumawag lang kayo at sasagutin kayo. Anong gusto nyo? Batas ni Kristo o batas ng demonyo? Yung pagpapayaman na sinabi ni Yesu Kristo o pagpapayaman na sinabi ng demonyo? Alright, hanggang dito lang. At babalik ako muli. At titingnan ko kung kayo na nga'y matalino. Ano nyo nga? Ito po yung ating pong huling mensahe galing po sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 28, talatang 15. Pamagat pa lang po nito, matakot na kayo. Katakot-takot na kay hinatnan kung sumuway. Ngunit mangyayari na kung hindi mo didinggin ng tinig ng Panginoon mong Diyos, na isasagawa ang lahat ng kanyang mautos at ang kanyang palatuntunan na aking inutos sa iyo sa araw na ito, na ang lahat ng sumpang ito ay darating sa iyo at aabot sa iyo. Sa inyo ka mo. Sa inyo! Susumpain ka sa bayan. Susumpahin kayo. Susumpain kayo sa bayan. At susumpain kayo sa parang. Susumpain ang inyong buslo at ang inyong palayok. Susumpain ang bunga ng inyong katawan at ang bunga ng inyong lupa, ang karagdagan ng inyong bakan at ang inyong mga anak ng inyong kawan. Okay, naintindihan ba niyo to? Puro sumpa ang abutin. Pati mga anak ninyo, susumpahin lahat yan. Puro salot. O, gets nyo? O, ngayon, mag-isip-isip na kayo. Kung kaya nyo labanan nyo, o hindi, sumuko na rin kayo. Tanda nyo ha? Wala po kayong kaya sa Diyos. Kaya nga Diyos, sinabi Ginoo. nga ng Diyos magbalik loob na kayo sa akin. Kayong mga engot ng mga anak. Ayaw na magbalik sa Kanya. Si Pablo ang ginamit ni Kristo para magkakasundo na kayo sa Diyos. O, nakikasundo naman kayo sa Diyos. Hindi makinakanta ninyo parati. Si Ito po, Kristo pati ang masa. basahin po natin Jeremias 3:14 hanggang 15. Sige. Kayo'y manumbalik o tumatalikod ng mga anak, sabi ng Panginoon, sapagkat ako'y asawa ninyo. Alright. Maliwanag ha. Pagkatapos ngayon, makikasal kayo kay Satanas. Dahil payayamanin kayo ni Satanas. Oh, siloso ang Diyos. Tanda nyo ha. Dahil ang Satanas ay Diyos ng didimyan. At ang Kristo ay Diyos ng liwanag. Kaya mamili kayo sa dalawa kung sino maging Diyos nyo. Satanas o si Kristo. Mali na nila. Mamili na kayo ngayon bago mahuli ang lahat. Dahil ang Diyos ay mapanigbubuhin. Tanda nyo ha. Dinadalaw niya ang mga katampalasanan ng tao. Mula noon hanggang ngayon. Ang katampalasan ng tao. Yan ang dahilan. Ang kasiraan ng tao. Ito pa po, pinaka-importante sa lahat. At bibigyan ko kayo ng mga pastor ayon sa aking kalooban, nakakandili sa inyo ng kaalaman at unawa. Hindi ba binigay na si Yesu Kristo bilang pastor? Pinatay din ninyo. Ayaw nila kaya pinatay. O ngayon, ako ay pastor na naman. Ayaw na naman ninyo. Baka ganun din kayo sa'yo. Baka yun din ang gawin nyo sa akin. Mga ingot kayo, talagang tililing. Alright. Mag-isip na kayo mabuti. Itutol ka raw sa plano nila, pero daw yung Papa ng Roma, opo lang ng opo sa kanila. Paano ako dito tutol yung plano na yan? Niluluko lang nila ang taong bayan. Yung kumandidato, wala. Ba't hindi kumandidato siya nakaupo? Plano yun na yan para aalis na siya. Para kayo na ang papalit. Kayo, pamilya na Duterte. Sinabi niyo tapatan sa buong daigdig. Ayaw niyo sa langit. Gusto niyo impyerno? Bakit kami susunod sa inyo? Gusto niyo pala impyerno? Yung pamaraan ng word order niyo, panlangit kaya.
o pang-impyerno? Gusto nga po nila sa impyerno. Di bigay ng impyerno sa Kaya kanila. yung New World Order ninyo na patutupad, siya sa atin nyo, kung yan ay makalagit na Hindi order. natin mapipigilan kung gusto nila dun eh. Okay? Yung makalagit na order, yung 10 Commandments, pinapalitan nyo na New World Commandment. Bahala kayo kung alin pipiliin nyo. Total, hindi naman ako ang kalaban ninyo. Ang Diyos ang kalaban ninyo. Ako lang ay tagapagsalita ng Diyos. Tandaan nyo ha. O get nyo? Ako lang ay tagapagsalita sa mga bagay na hindi naintindihan. Kaya maglino sinabi na, pastor, na kakandili sa inyo ng kalaman unawa. Ayaw nyo ang makalam ng kalaman at unawa. Manatili kayong bobo sa habang panahon. Bobo kayo talaga. Kung yan New World Order ang paliniwala nyo. Okay? Alam ko na yan, New World Order na yan eh. Kasali yung pagpatay ng mga tao na walang malay. Yun po palang dahilan, yung layunin nila. Bakit po kasama dyan ng Vatican? Hindi ba nila naintindihan yan? Ngayon, yung pagpatay ng mga kabataan at mga bata, hindi ba bawal yan? Huwag kang papatay. Patapos, gagawin niyo ang New World Order para patayin niyo yung mga gusto niyo patayin. Bakit nga po kasabot dyan yung Vatican? Hindi yan mapansin ng lahat ng mga tao. Ay, tanga yung Vatican na yan. Bakit? May katotohanan ng Vatican? Wala. Yan ang nakalaban ni Kristo ng panahon niya. Oh, yun ang totoo talaga dyan. Anong ginawa ng Vatican? Hindi ba dinimanda kay Pilato? Hindi po ba dapat ang Vatican ang pipigil sa kanila dahil sila'y kilala? Ang tanong, sino nagsabi na walang kasalanan si Kristo? Hindi ba si Pilato? Siya yan membro ng Vatican, pero nakakaunawa siya. Kagaya ni Nicodemo, nakakaunawa siya. Kayo, sa panahon natin, may nakakaunawa sa inyo? Wala. Bobo kayo, sabi ni Haring Solomon. At sinabi naman ni Pablo, kayo ang Pilipinong tanga. Pinako na si Kristo. Hindi pa yun nawanuan kung paano siya pinako sa krus. Nahayag na yan. Tanga pa rin kayo, hindi nyo intindihan. Kaya pinako sa krus yan dahil ayaw nila yung order ng Diyos na 10 Commandments. Kayo, papalitan nyo ng New World Order. New World Order. Mga ingot kayo talaga. Na ang layunin ay pumatay ng mga tao. So, Diyos ba kayo? Kung Diyos kayo, kilala ko na kung sino ang Diyos ninyo talaga. Si Satanas. Ang tinatanong ko po, bakit hindi lang masagot? Bakit kasama yun dun yung Vatican sa New World Order na yan? Si Satanas Ay, niya ang ang Diyos layunin nila. yun ay pumatay ng mga tao. Si Satanas niya ang Diyos nila. Ewan ko, bakit gustong gusto Hindi ba sabi ng Diyos sa 10 Commandments? Vatican? Huwag kang papatay. Bakit hindi lang Bakit kayo mapag-unawa gagawa yan? ngayon ng world order na kayo ay papatay na? Dahil papatayin nyo para wala kayong kasalanan? Nagkakamali kayo. Di nga Tandaan po nyo. ba gumawa sila ng batas na ganoon, wala silang kasalanan? Kaya nga, nagkakamali kayo. Ang Diyos ay hindi ulol. Yung Para 586 hindi niya ba yun? malaman ang ginagawa niyong mali. Ang Diyos ay hindi tanga. Tandaan nyo ha. Para lulukuhin niyo siya. Tama yung sinabi ni Haring Solomon. Lahat ay ilalagay niya sa katulan. Maging Kay mabuti o magmuti mabuti o masama. Mahatulan lahat yan. Gets nyo? So hanggang dito na lamang po at maraming salamat po sa inyong lahat sa patuloy po ninyo na pakikinig ng mga tunay na aral at katotohanan ng pastor. Ang lahat po ng kapurihan, kapangyarihan at karangalan ay ating itinataas sa ating dakilang Ama, siya nawa. Maraming salamat po.